Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa pang pinagpalang Sabado ng umaga mga kapatid, good morning na sa ating mga maagang nagising. Ayan, good morning na po, Brother Joseph Trinidad. Good morning po sa bawat isa. Brother Josepino. At ayan, Brother Nilito, good morning. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa araw po na ito mga kapatid. Tunay nga po, salamat po sa biyaya. Pastor Dian, good morning po. Hallelujah. Bago tayo po mag-umpisa, tayo po ay umawit, no? Sister Lolita, good morning. Awitan po natin ang Panginoon, napapurit pagsamba. Mabuti ang Diyos. Good morning na rin po, Sister Beth. Yes, Lord, we praise you, God. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. In all you've gone before us, in all you will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name is stand above them all. Yes, Lord. All throne and dominion, all power and positions, your name sang above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Holy forever. Yes, Lord. Your name is the highest, your name is the greatest, your name is stand above them all. Hallelujah. All throne and dominion, all power and positions, your name stand above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy,
You are holy, holy, holy forever, Lord. Hallelujah. Purihin po kayo sa umagang ito, Panginoon. Tagilain po kayo, Panginoon Diyos, sa araw po na ito. Ikaw po ang mataas sa aming pong buhay, sa aming pong gawain ngayon, Lord. Ikaw po maitaas sa aming buhay, O Diyos. Pagharian niyo po kami sa araw po na ito. Salamat nga po, Panginoon, sa pribilehiyo, Diyos, sa araw po na ito na kami po ay makapagsamba, makapagpuri sa iyo, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, makapag-aral ng iyong salita, O Diyos, sa araw po na ito. Ikaw lang po may taas, ikaw lang po manguna, O Diyos. Lord, itago mo lamang kami sa iyong likuran, Panginoon Diyos, sa araw po na ito. My God, we bless you, glorify your name, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Yan, good morning na. Good morning sa bawat isa. Yan, Sister Donna, good morning. Sister Lori. Ate Sheik, ayan, good morning na po. Pastor Perseus, good morning. Sister Yuni, ayan. So, napakasarap po. Sister Josephine Jongko, good morning. Napakasarap po na umawit, magpuri sa ating pong Panginoon Diyos. Lalo na po sa umaga. Sister Ana, good morning. Yan. Bago tayo mag-umpisa, mga kapatid, gusto ko lamang pong magpasalamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa araw po na ito. Ayan, ang ating pong text sa umagang ito, mga kapatid, is sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Very familiar verse, no? Sabi po dito, for there are one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong ito si Kristo Jesus. Purihin na po ang pagkabasa ng dakilang salita ng ating pong Panginoon. Kaya po ang ating pong title, The Ultimate Mediator. Kaya ang tanong po dito, meron ba kayong kilala? May kilala ka bang tao na napaka-imposible mong makasundo? So ito po ay marami na rin po ang nagtatatopic nito, mga kapatid, no? The Ultimate Mediator. But I want to emphasize sa araw po na ito, kasi marami pong mga religion o denomination na bukod kay Kristo, mayroon pa na mediator. So ngayong umaga atin pong lilinawin, mga kapatid, no, na siya lamang po yung ultimate mediator between God and man. Kaya ang Greek po ng mediator, sabi po dito, mesites, derived from the word mesos, ibig sabihin middle, in the middle, no, tagapamagitan. Ganoon din po sa Hebrews chapter 8 verse 6. Sabi dito, but now he obtained a more excellent ministry, inasmuch as he also mediator of a better covenant, which was established on better promises. Yan. Walang iba po ang ating pong Panginoong Hesus, mga kapatid. Ano po yung concept nito? A mediator is someone who stand between two parties in conflict to bring reconciliation. In Christ, faith in Jesus is the perfect mediator between a holy God and a sinful humanity. Because of our sin, we cannot approach God on our own. But through yung His po dito, si Jesus, sinless life, atoning death and sacrifice on the cross and victorious resurrection, Jesus bridges the gap. Okay, o kaya mediate, ano? Bridge the gap, making peace by His blood, and He cannot only provides access to God, but continually intercede for us, securing our relationship with the Father. Without Jesus as our mediator, we would remain alienated and condemned. Malinaw po, mga kapatid, na si Jesus lamang ang ultimate mediator. Wala na pong iba. Tulad ng mga kino-confess ng mga iba-ibang relihiyon. Hindi po si Mary
Hindi rin po si Muhammad, no mga kapatid. Only, sa binasa natin sabi ni Paul kay Timothy, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan. Sino daw? Si Kristo Jesus. Wala pong iba, mga kapatid. So, sana malinaw po, no? Malinaw po ito sa atin. Kasi marami pong mga katuruan na bukod kay Jesus Christ, no, meron pa daw mediator, mga kapatid. So, ang ating pong puntos ngayong umaga, number 1, Jesus is the one and only mediator. Gaya nga po ng ating nabanggit, no, mga kapatid, wala na pong iba na tagapamagitan. Kasi tayo po ay kaaway ng Diyos. Dati kaaway tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, iniwan ng Panginoong Hesus yung kanyang pagka-Diyos, yung karangyaan ng langit, bumaba dito sa lupa para abutin tayo. Siya po yung nag-mediate, no, sa atin between God and man. Kasi nga kaaway tayo. We are enmity. Kaya nga sabi po ng Romans 8 verse 1, di ba? There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Di ba? Wala na pong paghuhusga sa atin sa pamamagitan ng ating pong Panginoon Hesus. Yung role ng ating pong Panginoon Hesus, mga kapatid, ang lakas po ng impact niya sa humanity. Opo, kaya napakahalaga na ating pong maunawaan na walang ibang nag-mediate between a holy God and a sinful humanity is Christ Jesus. Siya po yung namagitan para ma-reconcile po tayo. Magbati-bati po tayo. Mahirap po kasi pagkaaway ng Diyos eh. Oo, siguro medyo ano pa yung kapag kaaway mo lang yung kapitbahay mo. Pero pagkaaway mo ang Diyos, mahirap po yan, mga kapatid. Wala kang access. Di ba? Naka-unplug ka. Wala kang connection. Mahirap po yan. So, yun po, Jesus is the one and only mediator. And number 2, Jesus is the ultimate peacemaker. Siya po yung ultimate, hindi lamang po mediator, siya din po ang ultimate peacemaker. Mga kapatid. Siya po yung may akda, may author ng kapayapaan. He is the Prince of Peace. Kaya nga wala pong hinangad ang Panginoon ng kaguluhan actually. Di ba? Ang tao lamang ang nagpropagate ng kaguluhan. Kaya nga, He is the Prince of Peace. And number 3, Jesus calls us to be a peacemaker also. Kung si Jesus ay pinagbati tayo between a holy God and a sinful humanity, ganoon din po tayo bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos. Tayo din po ang ginagamit ng ating Panginoon dito po sa mundong ito bilang tagadala ng kapayapaan. Tayo po yung tagadala, tagapagkasundo ng dalawang parte na nag-uumpukan. Misa nga, kapwa pa mananampalataya, no, mga kapatid. Kaya nga tayo po ay tinawag ng Panginoon Diyos na maging peacemaker. Sa Matthew chapter 5 verse 9, sabi po ni Jesus, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." Mapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapagpayapa. Yan po yung iniatang, yung role na inatang sa atin ng Panginoong Hesus, magdala ng kapayapaan, hindi magdala ng kaguluhan, o magdala ng confusion, o magdala ng pagbababahagi. Hindi po ganon ang pagkatawag sa atin, mga kapatid. Tayo po ay inatasan ng Diyos na magdala ng kapayapaan sa mga taong walang kapayapaan. Ganoon din po sa Romans chapter 12 verse 18, sabi po ni Paul, kung maaari, sabi niya, hanggang sa inyong makakaya ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Makipamuhay kayo ng mapayapa
sa lahat ng mga tao. Na hindi, minsan tayo pa yung nag-gaslighting. Di ba? Yung gumagatong pa doon sa dalawang parte nag-aaway. Dapat hindi tayo ganon, mga kapatid. Tayo dapat yung agent of peace. Agent of restoration. Agent of reconciliation. Tayo po yung dapat, mga kapatid. Alam po ang mga tao, no? Kapag wala si Kristo in the middle, lalo sa mga kasawa, no? Particular. Sa mga kasawa, kapag wala si Kristo sa gitna ng kanilang pagsasama, samot-samong problema, away ang nangyayari. Bakit? Wala kasi si Kristo sa gitna ng kanilang relationship. No? Kaya mahalaga na sa mag-asawa, isama natin ang Panginoong Hesus sa relation po natin. No? Huwag natin siyang ang tawag niyan, alisin doon sa triangle. Nga triangle siya, no? Dapat nakapaloob ang ating pong Panginoong Hesus. Siya po yung namamagitan. Siya po yung nagdadala ng kapayapaan sa pamilya. Di ba, mga kapatid? Naiiwasan sana yung mga maanghang na sakit na salita, pisikal na pananakit, no? Ng mister kung nasa gitna nila ang ating pong Panginoong Hesus. May namamagitan sa kanila, mga kapatid. Alam naman natin ang Panginoong Hesus. Alam naman niya. Kaya nga, tayo po ay nireconcile niya between a holy God and a sinful humanity. No? Sa pamamagitan, nagkaroon siya ng initiative. Yung Ama, binigyan niya yung kanyang bugtong na anak dito sa mundong ito para maayos yung mga gusot, maayos yung mga hindi pagkakaunawaan, maayos yung mga pagtatalo-talo. Kaya nga napakahalaga, mga kapatid, na yung role na ginampanan po ng ating pong Panginoon Jesus as an ultimate mediator, as an ultimate peacemaker. Dapat ganoon din po tayo, mga kapatid. So paano natin po i-apply ang mga bagay nito? Number 1 po, proclaim Jesus as our sole mediator. Dapat wala nang iba na keso, si ganinyan, si ganito, wala na pong iba. Wala nang ibang tagapamagitan maliban sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya nga napakalaki po na pasasalamat natin bilang isang pong binago ng Panginoong Hesus. Kumbaga, tayo po ay inahon ng Panginoon from darkness into His marvelous light. Ang ganda po ng plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Na gusto ng Diyos pagbati-batiin. Gusto ng Diyos ilapit tayo sa Ama. Mga kapatid, hindi kung ano-anong mga ritual na ginagawa ng tao para lang makapunta ka sa kalangitan. Salamat na lamang dahil tayo pinalaya doon sa ganong mga ritual. Ganon po yung pagsinta, pagmamahal ng Panginoong Hesus sa atin, na dati tayo po ay enmity, kaaway tayo ng ating Diyos. Wala tayong kapag-asa. We are doomed to destruction. Kasi nga, wala tayong connection sa ating pong Panginoon. Kaaway tayo. Enmity, no, mga kapatid. Pero salamat na lamang sa ating pong Panginoong Hesus, sa kanyang buhay na pinagkaloob niya sa atin. Kaya nga regalo Diba? The free gift of salvation. Mga kapatid, napakahalaga na huwag natin tanggihan. Yung libreng inaalok ng Panginoon na salvation, mga kapatid, na gusto ng Diyos, di ba? Mailapit tayo sa ating Panginoon, sa ating pong Panginoon, sa Diyos Ama,
walang iba kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Iyon po yung number 1, proclaim Jesus as sole mediator. Number 2, promote peace and reconciliation. As a believer, as a follower of Christ, mga kapatid, dapat ito ang pinopromote natin. Ito dapat yung general rule as a Christian na to promote peace and reconciliation, lalo na doon sa mga taong magulo. Magulo ang buhay, magulo ang pamumuhay, magulo ang relasyon. Tayo dapat yung namamagitan. Tayo po yung agent of peace sa kanila. Kaya nga napakalaga yung ministry. Actually, ministry po ito, mga kapatid, no? Ministry of reconciliation. Marami po, no? Marami pong mga issue, no? Kahit na nga po mga nanampalataya na, marami pang mga issue, mga kapatid, na kailangan natin i-deal ito para ma-restore yung mga broken fellowship, ma-restore yung mga broken relationship. Minsan kasi, napakalit lang yung pinag-uugatan, mga kapatid, nung sigalot. Napaka-minor yung pinag-uugatan ng mga sigalot, wala lang talagang namamagitan. Wala lang talagang nag-i-initiate na mamagitan para pagbatiin, pag-ayusin, ma-reconcile yung dalawang party. Kaya minsan, di ba, kapag nakakausap natin ang dalawang ito, na-reconcile natin, mga kapatid, nagkakaroon sila ng transformation, no? Nagkakaroon sila ng pagpapatawaran sa isa't isa. Na-realize nila na parang wala si Jesus sa aming kalagitnaan. Kaya nakakaranas kami ng ganitong pag-aaway bilang isang mag-asawa. Mga kapatid, napakaganda po nung initiative ng ating pong Panginoong Hesus. Ibinigay niya, namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo pagbatiin, ilapit sa ating Diyos Ama. Hallelujah. Promote peace and reconciliation. Ano pa? Colossians chapter 1 verse 20. Sabi ni Paul sa mga taga-Colossian, "And by Him to reconcile all things to Himself by Him." No? Whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of Jesus. Diba? And by Jesus to reconcile all things to Himself by Him. Mga kapatid, salamat lamang sa Panginoon. Salamat sa ating Diyos, sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya nga, yung number 3 po natin, na dapat natin gawin, pray for our Christian court. Dapat may sarili tayong tinatawag na arbitrary, no? Yung CARE, C-A-R-E. Yung Christian Arbitration, Reconciliation, Equity. Diba? Meron dapat tayong programa niyan, no? Sa isang congregation. Kasi sabi po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verse 6-1, kung may mga reklamo ang sino man sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pamananampalataya, bakit siya ang nagsasakdal sa mga hukom na di mananampalataya? Sa halip, sabi dito, sa halip, ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila. Tayo pala ang inutusan ng ating pong Panginoon para pag-ayusin, no? Yung mga taong nag-aaway-away. Yung mga taong may mga reklamo. Dapat pala una sa atin nagmumula yun ano? Mga kapatid. Hindi na dapat pala pupunta doon sa korte, no? Dapat pala dito pa lamang sa atin, bawa sa loob ng church, napapag-usapan na, nadidil na po yung yung issue, naayos na yung issue ng mga kapatid, because we have the agent
of reconciliation, mga kapatid. Maganda rin po ito, mga kapatid, yung Christian arbitration, reconciliation, and equity. Diba? Kasi nga, mga kapatid, tayo po yung inatasan ng ating Diyos sa atin ipinaubaya yung pag-aayos at pag-uusap-usap doon sa mga taong mayroong mga hidwaan or alitan. Promote peace, sabi nga dito, mga kapatid. At wala pong iba na gumanap po yan na pinag-ayos yung isang makasalanang tao doon sa banal na Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat lamang sa Panginoon, mga kapatid, no? And now, we are now boldly declare, no, bilang isang anak ng Diyos, na tayo din po ay inatasan ng Panginoon na maging agent din. Maging promoter ng kapayapaan, promoter ng reconciliation, at nananalangin, pinapanalangin, namamagitan doon sa mga taong may mga hidwaan. Kaya nga, di ba, marami pong alam naman ng mga tao yan eh, na kapag sila ay medyo may intense na yung kanilang sitwasyon, nag-aas talaga yan ng counseling sa mga pastors, di ba? Nag-aas ng counseling yan. Nag-aas ng prayer, di ba? Kasi nga alam nila, yung meron tayong responsibility, meron tayong role na ginagampanan. May inatang sa atin ang Panginoon bilang promoter of peace and reconciliation dito po sa body of Christ. So yan, marami pong salamat sa ating 31 viewers. As a question to consider, sabi dito, why is it important that Jesus, quote-unquote, Jesus, not anyone else, is our sole mediator before God? Gaya nga po sinabi ko kanina, kasi marami pong mga sekta na kung sino-sinong tao no, ang hinihirang nilang mga mediator. Tanda natin na si Jesus lamang yung sole and ultimate mediator. Bakit mahalaga si Jesus at hindi ang ibang tao o tanging tagapamagitan natin sa harapan ng Diyos? Na kapatid. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Araw po nito sa ating pong 32 viewers. Good morning na po sa lahat. No? Brother James, good morning. Yan. Keep on tagging po ng mga kapatid, no? Kung hindi po natin na umpisahan, meron po itong replay diyan sa ating pong Facebook page. Pwede natin siyang i-share sa ating pong mga kilala. So, purihin ng Diyos. Yan, Brother Joa, good morning. Yan. Sora Ani, good morning po. Purihin ng Diyos sa araw po nito, mga kapatid. Minsan pa, salamat sa Panginoon for being my mediator. Thank you, Lord, for your initiative. Dahil po sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, you are the bridge that connects me to the Father. And I stand in awe of your grace. Thank you that I don't need to fear rejection because you represent me perfectly. Father God, salamat po sa araw po na ito. Thank you, Lord, for your word, for your encouragement, Lord God. Minsan pa, inalala po namin ngayong araw, ayon po mga kapatid, Lord, na nagdiriwang ng kanilang mga birthdays and anniversaries. Kayo po nakikigalak sa kanilang pong pagdiriwang. Patuloy niyo po silang pagpalain, siksik, liglig at umaapaw. Lord God, ganun Lord, sa amin po mga kapatid ngayon nakakaranas ng mga depression, anxiety, may mga sicknesses, Lord. Father God, in the name of Jesus, touch their lives, Lord. Ipadaloy niyo po ang kagalingan nagmumula sa iyo.
even the peace that surpasses all understanding, that will guard our heart and mind in Christ Jesus. Salamat po, Ama, dahil hindi lingid sa iyo lahat ng bagay sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, na minsan pa, sa pamamagitan niyo po, O Diyos, kami po ay nagkaisa, Panginoon. Nagkaisa kami sa isang layunin, Panginoon Diyos. Higit sa lahat, ang aming buhay na ito ay magamit mo, Panginoon. Lord, gaya ng iyong inatang sa amin, na kami din po ay maging mediator sa amin pong mga kapatid, na sila po ay nag-uumpukan, Lord God. Thank you so much, O Lord. Give us courage, give us knowledge, and give us wisdom, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin sa salamatan sa araw po na ito. Make this day fruitful and victorious, Lord, ang buong maghapon ng Sabado. Samahan kami, pagpalain ng aming mga gawa ng mga kamay, Panginoon. At, Lord God, pagharian niyo ko Panginoon. Sampo ng aming sambahayan, Lord, we lift unto you everything today, Lord, in Jesus' name. Lord, marami pong salamat sa iyo lamang. Lahat ng papuri, lahat ng kadakilaan. At ganun, Lord, akin pong itinataas, Panginoon Diyos, ang araw ng bukas, church anniversary po ng GBCIM na butas. Yan, salamat po sa faithfulness mo, Panginoon. Lord God, salamat sa pabor mo, O Diyos. Hallelujah, in the name of Jesus. Father, salamat, all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. God bless po. Yan.